Araling Panlipunan 6, Quarter 2, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang tungkol sa pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Para sa most essential learning competencies, na ipaliliwanag ang layunin at resulta ng pagkakatatag ng kilusang propaganda at katipunan sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino. Sa nakaraang aralin, natalakay ang uri ng pamahalaan na pinairal sa bansa. Pamahalaang militar ang itinatag ng mga Amerikano sa bansa, ngunit napalitan ito ng pamahalaang sibil nang masupil sa paglaban ang mga Pilipino. Sa araling ito, susuriin at bibigyang halaga ang mga pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na matutukoy mo ang mga batas kalayaan tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Matatalakay ang mga pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. At mapahalagahan ang mga pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan sa pamamagitan ng pagsulat ng sanaysay. Ano-ano ang mga kailangan upang makapagsarili ang isang bansa? Bakit ninais ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling pamahalaan? Talakayin na natin ang ating aralin sa araw na ito. Pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Ang una ay ang Batas Tydings-McDuffie. Ang batas na ito ay akda nina Senador Millard Tydings at Kongresista John McDuffie para sa pagsasarili ng Pilipinas. Ito ay nilagdaan noong Marso 24, 1934 ni Pangulong Roosevelt. Noong Mayo 1, 1934, tinanggap ito ng lehislatura ng Pilipinas. Ang ilan sa nilalaman ng Batas Tydings-McDuffie ay pagtatakda ng 10 taong panahon ng transisyon ng malasariling pamahalaan na tinatawag na pamahalang Commonwealth upang ihanda ang bansa sa pagsasarili sa 1946. Paggawad sa representasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos sa pamamagitan ng tanggapan ng Pilipinong residenteng komisyoner at ang Estados Unidos sa Pilipinas sa pamamagitan ng Amerikanong komisyoner. At paggawad ng otoridad o kapangyarihang kumbensyon upang bumuo ng saligang batas ng Pilipinas. Ang sumunod na naitatag ay ang mga misyong pangkalayaan. Nagpasa ng resolusyon ang Asembleya ng Pilipinas noong Nobyembre 7, 1918 para sa pagtatatag ng isang komisyong pangkalayaan na magpupunyagi para sa pagkamit ng ganap na kasarinlan. Ang pagpapadala ng misyong pangkalayaan sa Estados Unidos ay inirekomenda ng komisyon. Ang unang misyong pangkalayaan na binuo ng 40 na kasapi ay pinamunuan ni Manuel L. Quezon na umalis patungong Estados Unidos noong Pebrero 23, 1919. Inilahad ng misyon ang kagustuhan ng mga Pilipinong makamit ang kalayaan
at ang paniniwalang ibibigay ito ng United States. Si Pangulong Woodrow Wilson ay sang-ayon sa inihain ng misyong ito, ngunit tinutulan naman ito ng Kongresong Amerikano. Dahil kasapi ng Partidong Demokratiko, si Pangulong Wilson, hindi pinansin ang rekomendasyong ito ng Kongreso na kontrolado ng Partidong Republikano. Pagkatapos ng unang misyon, nagpadala pa ng 12 misyon mula 1919 hanggang 1933. Ang sumunod na naitatag naman ay ang misyong Osrox. Ang misyong Osrox ay isang kampanya na pinangunahan ni Sergio Osmeña at Manuel Rojas upang makamit ang pagkilala ng Estados Unidos ng kalayaan ng Pilipinas at pamumuno sa sarili ng Pilipinas. Tumungo sa Estados Unidos ang dalawa. Ang batas Harry-Hawes-Cutting ay pinagtalunan sa Kongreso nang dumating ang misyon sa Estados Unidos. Sinuportahan ng misyon ang batas na ito, bagamat may mga probisyon ito na hindi mabuti para sa Pilipinas. Naging bunga ng misyong ito ang pagpapatibay ng nasabing batas noong 1932. Ayon dito, ipagkakaloob sa Pilipinas ang kalayaan matapos ang 10 taong paghahanda. Ang sumunod naman ay ang Kumbensyong Konstitusyonal. Noong Hulyo 4, 1934, nagkaroon ng halalan sa pagkadelegado para sa paghahanda ng saligang batas. Ang nahalal na pangulo ng kumbensyon ay si Claro M. Recto. Nagkaroon ng asembleya o kumbensyon para sa pagbabalangkas ng saligang batas 1935. Pinagtalunan at pinag-usapan ng ilang buwan ang mga tadhana ng saligang batas, ngunit napagtibay pa rin ito noong Pebrero 8, 1935. At ang panghuli ay ang Saligang Batas 1935. Ang saligang batas na ito ay pinagtibay ng mga Pilipino noong 1935. Ang kagustuhan ng mga Pilipino ay hindi lahat na ilagay sa batas na ito sapagkat may mga bagay na nasunod pa rin ang nais ng mga Amerikano. Binuo ang saligang batas upang magkaroon ng malasariling pamahalaan na siyang hahalili sa republika. Ang mga sumusunod ang ilan sa mga mahalagang tinadhana ng Saligang Batas 1935. Una, ehekutibo, lehislatibo at hudisyal ang tatlong sangay ng pamahalaan na may magkakapantay na kapangyarihan. Pangalawa, ang Pangulo at ang Pangalawang Pangulo ang halal ng bayan na maglilingkod ng 6 na taon. Pangatlo, ang kapangyarihang lehislatibo ay nasa asembleya na manunungkulan ng 3 taon. At pang-apat, sa hudikatura naman ay nasa kataas-taasang hukuman at iba pang hukuman ang kapangyarihan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel. Para sa unang katanungan, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kalayaan ang mga Pilipino? Para sa aking halimbawang sagot, mahalaga ang pagkakaroon ng kalayaan ng mga Pilipino upang malaya tayong makakilos sa sarili nating bansa. Gayun din ay upang makabuo tayo ng sarili nating pamahalaan na mas nararapat sundin kaysa sa batas ng mga banyaga, at upang maging malaya na rin ang mga Pilipino sa pagmamalupit sa atin ng mga banyaga. Pangalawang tanong, paano nagsikap ang mga Pilipino upang magkaroon ng malayang pamahalaan? Ang aking halimbawang sagot ay, nagsikap ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nila sa mga Amerikano upang hilingin ang nagsasariling pamahalaan ng Pilipinas, gaya ng Batas Tidings-McDuffie, Misyong Pangkalayaan, gayon din ang Misyong Osrox na pinangungunahan nila Sergio Osmeña at Manuel Rojas,
Kumbensyong Konstitusyonal at ang Saligang Batas 1935. Pangatlong tanong, naging matagumpay ba ang pagpupunyagi ng mga ipinadalang misyong pangkalayaan sa Amerika? Bakit? Para sa aking halimbawang sagot, hindi po, dahil tinutulan ito ng Kongresong Amerikano, bagamat sang-ayon si Pangulong Woodrow Wilson sa inihain na misyong ito. Dahil kasapi ng Partidong Demokratiko si Pangulong Wilson, hindi pinansin ang rekomendasyong ito ng Kongreso na kontrolado ng Partidong Republikano. Pang-apat na katanungan, ano ang kahalagahan ng Saligang Batas 1935? Para sa aking halimbawang sagot, ang kahalagahan ng Saligang Batas 1935 ay upang magkaroon ng malasariling pamahalaan na siyang hahalili sa Republika kung saan nakasulat ang ilan sa mahalagang itinadhana ng Saligang Batas na ito na dapat ang sundin ng mga Pilipino. Para naman sa pagsasanay bilang 2, isulat sa sagutang papel kung ano o sino ang tinutukoy sa bawat bilang. Una, batas na nagtakda sa pagkakatatag ng pamahalaang Commonwealth. Anong batas ito? Magaling! Ito ay ang Batas Tydings-McDuffie. Pangalawa, siya ang nahalal na Pangulo ng Kumbensyong Konstitusyonal. Sino siya? Magaling! Siya ay si Claro M. Recto. Pangatlong tanong, sang-ayon siya sa inihain ng misyong ito, ngunit tinutulan naman ito ng Kongresong Amerikano. Sino siya? Magaling! Siya ay si President Woodrow Wilson. Pang-apat, bilang ng misyong ipinadala mula 1919 hanggang 1933. Magaling! Ang bilang ng misyon ay 12 misyon. At pang-5, namuno sa unang misyong pangkalayaan. Tama, siya ay si Manuel L. Quezon. Para naman sa pagsasanay bilang 3, suriin at isulat sa sagutang papel kung tama o mali ang ipinapahayag ng bawat pangungusap. Una, ang hudisyal o panghukuman ay nasa kataas-taasang hukuman at iba pang hukuman ang kapangyarihan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, binuo ang Saligang Batas upang magkaroon ng malasariling pamahalaan na siyang hahalili sa Republika. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, itinakda sa Batas Tydings-McDuffie ang pagtatag ng Komisyon ng Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-apat, ang lahat ng kagustuhan ng mga Pilipino ay nailagay sa Saligang Batas 1935. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-5, ang unang misyong pangkalayaan na binuo ng 40 na kasapi ay pinamunuan ni Manuel L. Quezon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Para naman sa pagsasanay bilang 4, ibigay ang mga ugaling ipinakita ng mga Pilipino upang magkaroon ng sariling kalayaan at pamahalaan. Pangatwiranan kung bakit ito ang mga ipinamalas nilang katangian. Para sa aking halimbawang sagot, ang Pilipino ay mapagpunyagi upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Masikap sila kaya inilahad nila sa mga Amerikano ang misyong pangkalayaan. Ang mga Pilipino ay tunay na makabayan at may pagmamahal sa sariling bansa. Para naman sa pagsasanay bilang 5,
sumulat ng sanaysay na nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagsusumikap ng mga Pilipino na makamit ang ganap na kalayaan ng bansa. Ang aking halimbawang sagot ay, ang mga Pilipino ay nagsumikap upang makamit ang kalayaang ninanais. Nagkaroon sila ng misyong pangkalayaan upang ilahad ang kagustuhan ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Sa kabila ng hindi pagpansin ng mga Amerikano sa kanilang ninanais, ay hindi pa rin sila nawala ng pag-asa. Nais pa rin nila na makamit ang pagkilala ng Estados Unidos sa kalayaan ng Pilipinas. Para naman sa pagsasanay bilang 6, kumpletuhin ang chart sa pamamagitan ng pagtala ng iyong kaalaman tungo sa pagkamit ng kasarinlan. Narito ang chart. Sa unang column ay ang misyong pangkalayaan. Pangalawang column, misyong Osrox. Pangatlong column, Batas Tidings McDuffie. At pang-apat na column, Saligang Batas 1935. At narito ang mga halimbawa kong kasagutan. Para sa misyong pangkalayaan, nagpasa ng resolusyon ang Asembleya ng Pilipinas noong Nobyembre 7, 1918 para sa pagtatag ng isang komisyong pangkalayaan na magpupunyagi para sa pagkamit ng ganap na kasarinlan. Para naman sa misyong Osrox, ang misyong Osrox ay isang kampanya na pinangunahan nina Sergio Osmeña at Manuel Rojas upang makamit ang pagkilala ng Estados Unidos ng kalayaan ng Pilipinas at pamumuno sa sarili ng Pilipinas. Tumungo sa Estados Unidos ang dalawa. Para naman sa Batas Tidings McDuffie, ang batas na ito ay akda nina Senador Millard Tidings at Kongresista John McDuffie para sa pagsasarili ng Pilipinas. Ito ay nilagdaan noong Marso 24, 1934 ni Pangulong Roosevelt. At para naman sa Saligang Batas 1935, ang Saligang Batas na ito ay pinagtibay ng mga Pilipino noong 1935. Binuo ang Saligang Batas upang magkaroon ng malasariling pamahalaan na siyang hahalili sa Republika. Tandaan, ang Batas Tidings McDuffie na inendorso ni Manuel L. Quezon ay ang Batas Pangkalayaan ng Pilipinas. Nagpasa ng resolusyon ang Asembleya ng Pilipinas para sa pagtatag ng isang komisyong pangkalayaan. Ang misyong Osrox ay isang kampanya na pinangunahan nina Sergio Osmeña at Manuel Rojas upang makamit ang pagkilala ng Estados Unidos ng kalayaan ng Pilipinas at pamumuno sa sarili ng Pilipinas. Pinagtibay ang Saligang Batas 1935. At para naman sa pagsasanay bilang 7, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, batas na nagtatakda ng 10 taong panahon ng transisyon ng malasariling pamahalaan. A. Batas Jones. B. Batas Tidings McDuffie. C. Batas Pilipinas 1902. At D. Misyong Osrox. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Batas Tidings McDuffie. Pangalawa, aling batas ang naging batayan sa pagkakaloob ng kalayaan ng Pilipinas? A. Batas Jones. B. Batas Tidings McDuffie. C. Batas Pilipinas 1902. D. Misyong Osrox. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Batas Tidings McDuffie. Pangatlo, bakit iba't ibang batas ang ipinalabas ng Amerika sa Pilipinas bago ipagkaloob ang kasarinlan ng bansa? A. Dahil nais ng Amerika na handa na talaga ang mga Pilipino sa sariling pamamahala. B. Dahil hindi nakitaan ng positibong pananaw ang mga Pilipino. C. Dahil ang mga unang batas ay hindi akma sa bansa. D. Dahil ang mga Pilipino ay hilaw pa sa pamamahala. Ano ang tamang sagot?
Magaling! Ang tamang sagot ay A. Dahil nais ng Amerika na handa na talaga ang mga Pilipino sa sariling pamamahala. Pang-apat, tumulak patungong Estados Unidos ang dalawang mataas na pinuno ng bansa upang dalhin ang usapin ukol sa kasarinlan ng Pilipinas. Ano ang itinawag sa kanilang misyon? A. Misyong McDuffie. B. Misyong Osrox. C. Misyong Jones. D. Misyong Taft. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Misyong Osrox. At panglima, bakit nagtagumpay ang misyong Osrox? A. Sapagkat maraming Amerikano ang pumanig sa pagnanais ng Pilipinas sa kalayaan. B. Sapagkat naging mahusay ang dalawang pinuno. C. Sapagkat ito ay itinakda ng batas. D. Sapagkat makapangyarihan ang Estados Unidos. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay A. Sapagkat maraming Amerikano ang pumanig sa pagnanais ng Pilipinas sa kalayaan. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!